Ang nakasisira sa samahan at ugnayan ay ang pagbabalat kayo o pagkukunwari ng bawat tao. Kung nais natin ang makahulugan at masayang ugnayan, maging totoo tayo sa Diyos at sa bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ilang Pariseo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po naming itanong kung labag sa kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi?" Alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari lamang, kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak." At siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus sa kanila. "Sa emperador po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos." At sila'y labis na namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day. Hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay hypocrisy. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang problema sa ating mga relasyon, kung kaya't hindi nagtatagal, kung kaya't hindi matatag, madaling masira at mawasak, kung bakit hindi tayo masaya, ay dahil sa hypocrisy. Hypocrisy o pagbabalat kayo, hindi pagiging totoo. Kapag ka ang pagmamahal ay walang katotohanan, ang tawag dyan, hypocrisy. Pagbabalat kayo, kaplastikan, pagkukunwari. Kaya nga mga kapatid, dito sa ating gospel, itong binabanggit sa kwento na kung saan yung mga Pariseo at mga kampon ni Herodes, mga Herodians, ay pumunta kay Jesus. Sa una, ang ganda ng kanilang sinasabi, di po ba? Tungkol kay Jesus na walang kinikilingan, pantay-pantay ang pagtingin, at itinuturo niya ay tungkol sa katotohanan ng Diyos. Pero yung kanilang pagtatanong, yung kanilang paglapit sa Diyos, kay Jesus, ay walang katotohanan na talagang sila'y humahanga, na talagang sila'y naniniwala kay Jesus. Naroon sila para subukin ang Panginoon. Ano yung tanong? Nararapat ba na sila'y magbayad ng buwis sa Cesar? Inilalagay nila sa alanganin, sa dilema, para masilo nila si Jesus sa kanyang magiging sagot. Dahil kapag sinabi ni Jesus na kinakailangang magbayad ng buwis sa Cesar, magagalit kay Jesus ang mga Hudyo. Kapag sinabi ni Jesus na hindi dapat nagbubuwis sa Cesar, magagalit ang Imperyong Romano. So pag sinagot ni Jesus ang tanong na ito, parehas na kapahamakan ang idudulot sa kanya. Si Jesus ang karunungan ng Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya maiisahan ng mga Pariseo at ng mga Herodians na ito. Kaya
Ibinalik ni Jesus sa kanila ang kanilang tanong. Kanino larawan yung makikita sa barya? At sabi niya, sa Cesar. Ang sabi ng Panginoon, di ibigay nyo sa Cesar ang para sa Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Mga kapatid, itong pangyayaring ito sa buhay ni Jesus ay pwede rin mangyari sa buhay natin. Kung titingnan mo yung sarili mo sa kwentong ito, sinong karakter ka sa kwento? Ikaw ba yung tulad ni Jesus na sinusubukan ng mga tao sa paligid mo, hinahanapan ng mali, o kaya naman ay gusto kang ipahamak? O baka naman ikaw yung nandun sa pwesto, sa kwento ng mga Pariseo at mga Herodians na naghahanap ng mali sa kapwa, naghahanap ng ikakapahamak ng kapwa, na wala naman talagang malasakit sa kapwa kundi ang gusto ay isuplong o ipahamak ang kapwa. Mga kapatid, makikita natin dito yung hypocrisy ng mga Pariseo, hypocrisy ng mga tagasunod o mga alagad ni Herodes. Ano yung palatandaan ng hypocrisy? Ang palatandaan ay gusto nilang subukan si Jesus. Take note. Sinusubok lamang nila si Jesus. Mga kapatid, pay attention. Baka ganito tayo. Baka yung relasyon natin sa Diyos, yung relasyon natin kay Jesus ay hindi naman talaga totoo. Kundi sinusubok lamang natin kung siya nga ay Diyos. Sa paano paraan? Tingnan mo kung paano ka magdasal. Ganito ka pa magdasal, Panginoon, Diyos ng kabutihan, Diyos ng pagmamahal, ibigay niyo po sa akin ang aking kahilingan. At kapag naibigay mo sa akin ang aking kahilingan, susunod ako, magbibigay ako, tutulong ako sa simbahan, magdodonate ako, magpapakabuti ako, maglilingkod ako, magsiserve ako sa iyo. Basta ibigay mo sa akin itong aking hinihiling. Ganyan ka bang magdasal? Kung ganyan ka magdasal, hindi yan totoong dasal. Hindi yan totoong paniniwala. Hindi yan totoong pagmamahal sa Diyos. Bakit? Dahil sinusubok mo lang ang Diyos. Sinusubok mo lang si Jesus. Para kang Pariseo, para kang kampon ni Herodes. Wala talagang pananampalataya, wala talagang pagmamahal kay Jesus, kahit anong bubulaklak ng sinasabi sa kay Jesus. Pero ang totoo, sinusubok lang nila si Jesus. Ito yung ating aalisin, mga kapatid. Yung ating pagbabalat kayo sa harap ng Diyos. Yung ating pagkukunwari sa harap ng Diyos. Alisin natin itong hypocrisy sa ating puso, sa ating buhay, sa ating pagkatao. Kasi sa harap ng Diyos, kapag tayo humarap sa Kanya sa pananalangin, wala tayong maikukubli sa Kanya. Si Jesus ang karunungan ng Diyos. Alam na Jesus ang laman ng puso mo. Bago ka palang magdasal, alam niya na ang laman ng puso mo. Kaya wag nating subukan si Jesus. Wag natin siyang i-test katulad ng ginagawa ng mga Pariseo at mga kampon ni Herodes. Bago ka pa magdasal, alam na ni Jesus ang laman ng puso mo, ng isip mo. Alam niya na ipagdadasal mo. Pero mahalaga, lumapit tayo kay Jesus na walang pagbabalat kayo. Yung may totoong pagmamahal, hindi peke. Yung may totoong pananampalataya, hindi pagkukunwari lamang. Napakahalaga na yung pagmamahal natin ay may kasamang katotohanan. At yung pamumuhay natin sa katotohanan ay sinasamahan natin ng pagmamahal. Hindi mapaghihiwalay ang katotohanan at pag-ibig. Kasi kapag pinaghiwalay natin ito, maaaring tayo maging mapagbalat kayo o malupit tayo sa isa't isa. Mga kapatid, yung kalupitan at yung pagkukunwari ang kalaban ng totoong ugnayan. Ito yung hilingin natin sa Diyos, ito yung hilingin natin kay Jesus na alisin at mawala sa ating pagkatao, sa ating sarili. Kapag nawala yung pagbabalat kayo, kapag nawala yung pagkukunwari,
magiging totoo tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos man o sa kapwa. Mga kapatid, let us not put God sa test, sa pagsubok. Huwag nating subukin ng Diyos. Maging totoo tayo sa Kanya. Yung pagtitiwala at yung pananampalataya natin, ilagay natin ng buo sa Kanya. Walang kondisyon na kapag hindi dininig yung gusto natin, yung dasal natin, hindi ka nasasampalataya. That is not true faith. Ang totoong pananampalataya, ang sinasabi, Lord, ibigay mo sa akin to. Gusto kong mangyari to. Ang totoong pananampalataya, Panginoon, kung anong kalooban mo. Kung kalooban mo ito, mangyari nawa ang kalooban mo. Kung hindi mo ito kalooban, tatanggapin ko. Pero kung gusto mo ito, gusto ko to. Gusto ko rin ito. That's faith. Hindi yung bibigyan natin ng kondisyon ang Diyos at kinakailangan sumunod ang Diyos sa gusto natin para maniwala tayo sa Kanya. That is fake. That is hypocrisy. Hindi ka talaga sumasampalataya kung ganon ang iyong paninindigan. Mga kapatid, ito yung biyaya na hilingin natin. Yung totoong pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, alisin mo ang pagkukunwari sa aming puso. Nawa kami maging totoo sa aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.